Hello, mic sound check.
Magandang hapon sa inyong lahat. Ikinalulugod po namin kayong i-welcome sa Inflation Report, press conference ng probinsya ng Catanduanes para sa buwan ng Marso, taong 2026. Ikinalulugod po namin i-welcome ang ating mga inimbitahang press at media partners, Ma'am Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Sir Arven Tabuson ng Catanduanes Tribune at Sir Ray Boton ng Radyo Natin. At sa iba po nating stakeholders, mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA Catanduanes Provincial Statistical Office na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference online at on-site para mas maging updated ukol sa status ng inflation sa probinsya. Nais din po naming ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa pamamagitan ng Facebook page ng Philippine Statistics Authority, Catanduanes. Ngayon ay ating i-welcome ang Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, Catanduanes, Engineer Ana B.F. Camacho na siyang mag-uulat para sa antas ng inflation sa probinsya ng Catanduanes para sa buwan ng Marso 2026. Ating pakinggan ang report mula kay CSS Camacho. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority Catanduanes Provincial Statistical Office ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya para sa buwan ng Marso 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumilis sa antas na 3.0% nitong Marso 2026. Noong Pebrero 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 2.3% at 3.0% naman noong Marso, what's this? 3.4% noong Marso 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Marso 2026 ay nasa antas na 2.4%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero 2026
ay ang pagtaas ng presyo ng transport na may 0.8% inflation rate mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026. Ito ay may 86.3% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng transport nitong Marso 2026 ay ang pagtaas ng presyo mula sa pagbaba ng presyo noong Pebrero 2026 ng mga sumusunod na produkto. Gasolina na may 0.3% inflation rate, diesel na may 11.4% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.8% inflation rate. Ito ay may 9.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 11.9% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng alcoholic beverages and tobacco na may 2.7% inflation rate. Ito ay may 3.6% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng alcoholic beverages and tobacco ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng sigarilyo na may 2.5% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Marso 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 3.2% inflation rate at 46.7% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang tatlong pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Fruits and nuts na may 22.4% inflation rate tulad ng saging, fish and other seafood na may 3.9% inflation rate gaya ng bangus, at ready-made food and other food products na may 6.1% inflation rate. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking contribution sa pangkalahatang inflation nitong Marso 2026 ay ang restaurants and accommodation services na may 9.7% inflation rate at 21.7% sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 9.7% inflation rate. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Marso 2026. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 1.8% inflation rate at 9.7% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang kuryente na may 11.9% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Marso 2026 ay ang mga sumusunod. Restaurants, cafe, and the like na may 9.7% inflation rate at 0.65 percentage point share. Excuse me. Nasa mid ako. Electricity na may 11.9 Dapat parang may bottled water.
na may 11.9% inflation rate at 0.32 percentage point share. Coffee na may 20.7% inflation rate at 0.31 percentage point share. Excuse. Other pelagic fish, live, fresh, chilled, or frozen, na may 7.8% inflation rate at 0.20% point share. At bananas, fresh, na may 20.8% inflation rate at 0.19 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 3 ang nagtala ng mas mabilis na antas ng inflation nitong Marso 2026 kumpara noong Pebrero 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 2.7% inflation rate. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1% inflation rate. At recreation, sports and culture na may 2.8% inflation rate. Samantala, mas mababa ang naitalang inflation rate nitong Marso 2026 sa mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 3.2% inflation rate. Restaurants and accommodation services na may 9.7% inflation rate. Personal care and miscellaneous goods and services na may 2.9% inflation rate. Clothing and footwear na may 4.2% inflation rate. Furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 1.5% inflation rate. Information and communication na may 0% inflation rate. Health na may 3.0% inflation rate. Nagtala naman ang pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 mula sa pagbaba noong Pebrero 2026 ang transport na may 0.8% inflation rate. Samantala, nagtala ng kaparehas na antas ng inflation noong Marso 2026 ang mga sumusunod. Education services na may 0.4% inflation rate, financial services na may 0% inflation rate, sa 11 pangkat ng pagkain, 4 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 kaysa noong Pebrero 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Fruits and nuts na may 22.4% inflation rate, gaya ng cake flour. Oils and fats na may 15.2% inflation rate tulad ng cooking oil. At ready-made food and other products na may 6.1% inflation rate tulad ng infant formula. Nagtala naman ang pagtaas ng presyo nitong Marso 2026 mula sa pagbaba noong Pebrero 2026 ang milk, other dairy products, and eggs na may 0.5% inflation rate. Mas mabagal na pagtaas ng presyo naman nitong Marso 2026 ang naitala sa mga sumusunod na food commodity groups. Fish and other seafoods na may 3.9% inflation rate. Meat and other parts of slaughtered animals na may 0.6% inflation rate. Corn na may 6.7% inflation rate. At vegetables, tubers, etc. na may 0.7% inflation rate. Samantala, nagtala ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Marso 2026 ang mga sumusunod. Rice na may negative 0.2% inflation rate.
sugar, confectionery, and desserts na may negative 2.9% inflation rate gaya ng brown sugar. Kung ihahambing sa inflation noong Pebrero 2026, lahat ng probinsya sa Bicol Region ay nagtala ng mataas na inflation rates nitong Marso 2026. Ang inflation rate para sa bottom 30% income household sa probinsya nitong Marso 2026 ay bumilis sa antas na 3.4%. Noong Pebrero 2026, ito ay naitala sa antas na 2.6% at 1.6% naman noong Marso 2025. Ang average inflation rate para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Marso 2026 ay nasa antas na 2.5%. Ang tatlong pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households sa probinsya nitong Marso 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Transport na may 0.4% inflation rate at 63.8% share sa pagtaas ng inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.9% inflation rate at 22.6% share sa pagtaas ng inflation. At food and non-alcoholic beverages na may 3.1% inflation rate at 7.8% share sa pagtaas ng inflation. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households sa probinsya nitong Marso 2026 ay ang mga sumusunod. Restaurants, cafe, and the like na may 9.7% inflation at 0.6% percentage point share. Kuryente na may 11.9% inflation rate at 0.5 percentage point share. Coffee na may 20.7% inflation rate at 0.4 percentage point share. Other pelagic fish na may 8.1% inflation rate at 0. Percentage point share. At bananas fresh na may 20.8% inflation rate at 0.2 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Marso 2026. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa ating probinsya. Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Avi, para sa ulat ng Marso 2026 inflation para sa probinsya ng Catanduanes. Ang inyong mga katanungan ay malugod na sasagutin ng ating mga resource person. Para sa mga nandito on-site, itaas nyo lamang po ang inyong mga kamay upang kayo ay ma-acknowledge. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe o mga katanungan sa comment section ng aming Facebook Live. Muli po naming pinapaalala na limitahan po natin ang ating mga tanong sa mga usaping may kaugnayan lamang sa opisyal na inilabas na ulat ukol sa inflation. Ang ating mesa ay atin na pong binubuksan para sa mga katanungan. Inaaniyahan po namin ang lahat para makilahok at bigyang kasagutan ang inyong mga katanungan sa press conference na ito. Meron po ba tayong tanong mula sa ating media partners? Okay. Meron po tayong unang katanungan mula kay Sir Arvin Tabuso ng Catanduanes Tribune. Sir Arvin?
Thank you, Ma'am Abby. Sir Arvin, may follow-up question pa po. Okay, thank you so much. May magtatanong pa po. Ayan, si Ma'am Rosin Nueva ng Radyo Pilipinas. Yes, Ma'am. Hi ma'am, good afternoon. So, may indikasyon po ba na pansamantala lamang itong nararanasang pagtaas po ng inflation, epekto nitong crisis sa Middle East? So, if ever ba bumaba na, kasi may mga report na po kanina na possible bumaba na ng 10 pesos or sa iba pa, rollback sa mga susunod po na araw? Yung galaw kasi ng presyo ng mga bilihin nga, nakasalalay din doon sa presyo ng petroleum products. Though, kung titingnan natin yung weight ng petroleum products sa ating weights, hindi naman siya ganun kalaki yung share niya, no? But, kung talagang pababa na, syempre, possible na mararamdaman natin yon when we compute ulit yung inflation rate sa mga susunod na buwan. Oo. It follows. Yes po, itong sa March ma'am, ramdam na ito ngayon or sa susunod pa? Kasi yung ano natin, yung petroleum products, parang siguro April pa natin talaga yung effects nun mararamdaman. So, titingnan natin sa April kung ano yung magiging yung ating inflation rate. Pero sa ngayon, looking at the very safe pa yung 3% dahil nga yung range lang na ine-expect natin is 2 to 4%. Kaya since nasa 3% pa tayo, medyo safe pa naman po 'yun. But still, we have to prepare, 'di ba? Kasi may mga pronouncement pa naman yung ating mga from other countries, no. May mga pagbabanta pa. So prepare pa din po tayo. Mag-save pag may time, no, wag masyado gumastos kasi nasa crisis pa din naman po tayo. Alright. So, pagpasok po ng taong 2026, ano po yung nakita nyong trend and sa mga susunod pa ng inflation sa Catanduanes? Yung ano kasi natin, like yung in-explain ni Sir Ace noon, pag harvesting din, we will expect na yung price ng rice baka bumaba. Pero syempre, hindi din naman natin alam on the part of the trader kung gagawin nga nila yon, 'di ba? Kasi nga may mga inputs naman silang ginamit na posibleng nakaapekto din doon sa pag-produce nila ng rice. So similarly, ako nga kahapon, hindi ko nga alam kung yung relief ba, yung 160 ba na yon is mataas pa ba yon? Or possible pa na bumaba pa siya due to possible supply sa fish natin? O yun, yung mga ganon. And baka din makaapekto kasi yung mga pamasahe natin, no, 'di ba? Yung pamasahe natin, especially sa barko, na yun yung means natin ng pagtransport ng mga goods, na mga manufactured goods dito sa Catanduanes. Opo. So, bali next month po, inaasahan natin na tataas pa rin yung inflation? Sa akin parang oo. Parang oo. Ano Ma'am Christy, what do you see in the data for April? Yeah, oo. Good afternoon po. Yung trend po kasi natin ng inflation rate from January to March is tumataas po siya. So, kung babasehan natin yung trend, i-expect natin na tataas pa din po siya for April. And yung price po natin ng petroleum products is lalo pa siyang tumataas. So, it affects all the commodities. Okay. Ma'am, tumaas rin po ng konti lang. Yung sa minimum wage ng mga manggagawa. Pero tumaas rin yung inflation, so hindi pa rin siya tugma. Ay, yes po, kagaya nung pinakita namin sa inyo na deflation wage, no, yung computation, hindi pa rin po yun sapat, sa totoo lang. Hindi pa po siya sapat. Nag-compute ka ba ngayon ng deflation wage? O ilan na ngayon?
In real terms. Yung ano po, yung deflation natin, kung ang base year natin is 2018, yung amount na 100 pesos is only, 100 in March 2018 is only 75.19 pesos na lang po ngayong March 2026. Okay, so kung wage natin is 491 nung March 2018, ngayon po na March 2026 is worth only 369.17 pesos. Yun na lang po yung 491 noon. Kung ang sahod ay 491, yung worth lang nito is only 369. So, hindi siya sapat. Parang ano po, yung just like yung ano po, yung balita last time na ang piso ay katumbas daw ng 75 cents ata yun. Opo, yes. Oo. Na sa ngayon. Yung piso noon Yung piso ay katumbas noon, na lang. 75 cents na lang. Ano niya ngayon? 72. 72 centavos na lang siya. Kung yung piso ng 2018, ang katumbas niya ngayon ay 72 centavos na lang. Na po, nabanggit yung 455 na yun na magiging, minimum wage po is 455. Can we compute po doon sa 455 po? Okay, so yung 455 daw na wage, no, na minimum wage ngayon, kung gagamitan siya nitong effect ng inflation, ang worth niya lang naman is 342 pesos and 11 centavos. Yung amount in real term using yung inflationary effects. Okay. Test mic. So, sorry for being late. May inasikaso lang ng konti. Anyway, correct me if I am wrong. Kanina, during our program, radio program with Engineer Anna B, na mention mo na actually mas mataas pa yung inflation rate natin March last year. 2025. Oh, Opo. yeah, March 2025 as compared to Yung March 2026. 2026. Opo. So, please clarify on this. Bakit mas mataas yung ano po, yung inflation rate natin na inaitala during same period last year. Okay, so unang-una, yung inflation na March 2025, kinuha natin yun sa price change between the price in March 2024 and March 2025. So doon tayo nag-compute ng inflation rate noon. So possible na yung price in 2024 nung some commodities ay mataas. Yung price in 2025 in some commodities compared to March 2024 ay mataas. Ngayon naman, kaya yung 3.0% is lower than 3.4% na March 2025 dahil nakita namin sa data na yun nga, yung rice natin in March 2025 ay mataas pa din, especially yung regular milled and well milled na ang price niya doon is 60 pesos, tapos may 55, pero yung price niya in March 2026 ay nasa 44 and 49, yun. So, since yung weight ng rice sa ating market basket ay malaki yung weight, yun yung, although mataas na yung price ng ating petroleum products for March 2026, hindi pa din siya abrupt yung change ng inflation dahil malaki yung weights ng rice natin na pababa siya compared sa 2025. Dahil, di ba kasi yung rice natin medyo talaga bumaba dahil doon nga sa mga 20 pesos, di ba, yung intervention ng government natin na nagbibigay na sila ng mga subsidies. Hindi naman po lahat kasi yung ano talaga ma'am, ako mismo bumili nung
O rice. Yung before April, before Holy Week. Oo. Yung dating 2004 ata yun, 2006. Baka yung ano yan, special, baka premium yan. Ah, Well-milled okay. and regular ito. Okay, Oo. tama. May, yung special, tumaas. Pero doon sa well-milled and regular milled, bumaba. Okay. So, yun Apa. pala. Apo. Kaya talaga yung medyo tumaas. Mm. Umabot Kaya- na ng 3 yung iba. Opo. Pero compared to February, di ba, mas mataas naman siya. 2.3%? 2.3% tapos naging 3% in March. Yung inflation natin So, pataas. we are expecting by the end of April, mas mataas yung inflation rate because of biglang pagtaas ng mga commodities. Di ba sabi nga, mag-recover man daw tayo mga 90 days pa din. Halimbawa man na mag-stop yan, na crisis na yan, yung recovery ay hindi naman agad-agad mararamdaman. Kasi bigla silang tumaas pero ang hirap nilang bumaba. Di ba? Even sa gasolina. Opo. Biglang kaya nilang itaas bigla ng 10 pesos pero ang pagbaba niyan, centavos. Yes po. Okay. Thank you so much, Ma'am Edna. We also have another question from Sir Ray Bodon. I-ask ko lang po kasi meron po kayong pinagkukuhanan po ng yung mga groceries po natin, di ba? Yes, may Yung outlet specific, tayo. Opo, I just specific want to outlet. confirm kasi based on the Department of Trade and Industry, walang pagtaas po dun sa mga goods, yung mga natin, delata and other. Sa inyo pong dito sa Catanduanes, tumaas po ba, may pagtaas po ba sa presyo nito at base po doon, ano po yung naka-affect po doon? Lalo pat yung transportation po natin, isa sa mga medyo bumilis yung inflation po. Oo, di ba ito, like yung na-mention kanina, I don't know if my page is right, yung sa alcoholic beverages and tobacco, meron ditong mabilis na pagtaas ng presyo ng sigarilyo. But with the goods po, yung ating pong Yung milk, parang may Canned ko goods, kanina, paano ba? milk. Pero Wala sa po bang canned goods, ano? wala pa tayong nakitang pagtaas. so sa gatas po. Opo. siya. Milk, ano pa yun? Gaano, oo. Hindi gaano kalaki. Opo. Yung sinabi po ninyo na 3%, yung 3.0, ngayon pong March 2026 na inflation po, medyo nakaka-alarm na po ba ito or sakali? Or ano po yung ang basis po ninyo saan dumarating o pumupunta po sa punto na medyo alarming na po sakali sa percentage po ng inflation? Pagka Ma'am. lumampas na po tayo ng 4, opo. Kasi yung range na parang ine-expect lang natin ay dapat between 2 to 4%. So, kung nalampasan nga natin yung 3.4% na inflation last March 2025, di ba? So, yung 3% is okay pa naman po. Thank you. May iba pa po ba tayong katanungan? Parang looking at the data, tayo yung pinakamababa pa na inflation so far. Opo. Tayo pa yung pinakamababa. Yes po, oo. Opo, opo, opo. Kasi island baga kita, syempre, affected talaga nung petroleum products. Import. Oo. Yung price ng, yung mga cargo, di ba? Mataas na din. Mataas talaga. Oo. Sana tanggalin yung VAT,
Kaya lang, syempre, hindi pwede. Oo. Buti nga, binigyan tayo ni GSIS ng ano yun? Ginhawa. Balik ginhawa. Balik ginhawa. Oo. At least nakaginhawa. May mga katanungan pa po from our media partners. Okay, mukhang... Okay po. Ipapadala po namin yung official result nito via email, yung infographics and special releases doon po sa official email addresses niyo po. Wala na po ba tayong tanong on-site? How about po online? Meron ba tayong comment or question from Facebook page? Kung wala na po tayong ibang katanungan, meron po ba tayong announcements na gustong ipahayag po mula sa ating resource persons? Kala ko tapos na. Okay. Yung announcement natin, yung pag full implementation po ng appointment, ng online appointment po diyan sa CRS outlet, no? Na hindi po kayo makakatransact kung hindi po muna kayo nag-enroll or nag-apply doon sa online appointment system through appointment.psa.gov.ph. At gusto din po namin ipaalam na ang National ID Registration Center ay bukas Monday to Saturday kahit po holiday. So kasi kahapon bukas kami pero walang pumunta, and ngayon na naman na umaga marami na naman yung pila. Pero kahapon, bukas po kami, wala pong tao. But nag-post naman po kami na bukas, Monday to Saturday, hindi po nag-o-observe ang registration center ng holiday. Kaya, Monday to Saturday, bukas yan. Oo. Para sa mga nangangailangan nitong National ID services, kasi kailangan na po iyan sa mga social services na binibigay ng government, especially yung mga sa DSWD. And baka i-roll out na din po siya sa ibang ahensya na mag-require ng National ID. Kaya sana po kung Saturday, no, na yung hindi pa nagpa-ID, please avail diyan kasi pag Saturday kulang ang tao. No. O, pag Saturday kulang ang tao. And then avail nyo din na holiday kasi pag holiday wala ding tao. So yan. Maraming salamat po at sana lagi kayong naka sa aming Philippine Statistics Authority, naka-follow sa Philippine Statistics Authority Catanduanes Facebook page para updated po kayo sa mga kaganapan sa aming ahensya. Maraming salamat po. Alright, thank you so much, Ma'am Abby. Sa muli, nais namin ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating media partners at stakeholders para sa patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon sa ating lahat.